kami na nakasama ang madalaw sa inyong gawain sa araw na ito ng sesyon. Maraming salamat at maraming kami makakatagpo ng mga kapatid na galing pa rin sa ibang probinsya na laman ko na ito po ay isang pagtitipon ng mga regional officers sa ating ilang rehiyon sa ating union upang magkaisa sa mga gawain kailangan maging kaisa tayo upang lubos nating makilala ang ating simulain sapagkat isa sa mga puhunan ng mga espiritista ay ang tunay na makilala ang kanyang simulain. Pagkat tayo ibinagalang, tinitingnan kung ano ang ating pinag-aaralan at narinig natin sa mga pahayag ng mga tagapagturo natin ng espiritismo ay sa ibabaw ng religiyon, sa ibabaw ng mga sekta. At hindi po ito simpleng sekta lang ng mga religiyon na hindi kumikilala sa tunay na pag-ibig na isinabuhay ang ating mananaw. Narinig ko po na ang umaga ito ay ang paksay, ang Pasko at ang espiritismo. Kagaya ng nakikita natin sa ating kapisahe, mga kapatid, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng dalawang bagay. Ang tayo matutong umibig, upang tayo makarating sa Kanya, at pagkatapos ay marami tayong karunungan magagamit. Sinasabi po karunungan sa espiritismo ay hindi po yung karunungan ng mga professional na nag-aaral at nagsulog ng pilay sa mga paaralan ng pambayan. Kundi ang sinasabing karunungan sa ating paaralan ay karunungan laban sa kamamahan. Karunungan ng mga bagay na makakatulong sa pag-ulat ng kanyang sarili, ng kanyang kaluluwa upang makagawa ng mga bagay na mabuti at dakila. Sa pamamagitan ng pag-ibig na sinisimbolismo ng ating Panginoong Hesus, makakarating tayo sa Ama. Dahil sinasabi sa mga kasulatan na hindi kayo makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Nakikita natin sa Kapaskuhan ang simbolismo o maging sa espiritismo, ang simbolismo ng pagtungo sa Ama ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Na ang pag-ibig na yan ay pwede rin symbolize natin sa Panginoong natin Jesus. Sabi natin, manunubos. Bagaman ang salitang manunubos sa espiritismo, hindi po tuloy ang sinasabi natin na kapag tayo tinubos sa ating mga kasalanan, ligtas na tayo. Hindi. Ang sabi natin, magliligtas sa ating sarili ay tayo mismo. Wala ang makapagliligtas sa bawat isa sa ating mundi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya ang pag-ibig ay kakambal ng Pasko gaya ng ating kinagisnan. At ang pag-ibig na ito ay lubos na kinikilala sa espiritismo. Ang pag-ibig o si Jesus na ating dakilang Panginoon ay simbol ng pag-ibig. Noong si Maria ay manganganak kay Jesus, sama-sama sila, sama-sama yung mag-asawa, namamaybay po sila ng mga saan kaya pwedeng manganak. Kasi wala pong lugar. Doon po sa Sabsaban, doon po sa Bethlehem, kahit saan pumunta ay manganganak na si Maria. Kada po pasukin na kwarto, sabi ng puno na ho, wala akong mapuntahang kwarto. Maayos-ayos pa ho ang mga rooms sa Bethlehem, sangayon sa kasaysayan. Ay kumbaga sa ay aabuti na ng panganganak. Kaya ang nangyari, kada na lang papasok siya ay wala ho, puno na din ho dito. Pwede ko dito kami manganak po ang ating Inang Maria. Ay, fully occupied na rin ho ang kwarto. Kaya ang nangyari, sige nga, dito na nga lang tayo sa may Sabsaban. Aabuti na panganganak na So doon na lang pumunta sa Sabsaban. Ganon din po mga kapatid ang puso natin mga tao.
Kapag ang ating puso ay walang pag-ibig, okupado ano po ang nag-o-occupy sa ating mga puso? Lahat ng bagay ng kababaan, lahat ng bagay ng kamangmangan. Kapag ang ating puso ay puno ng paghihiganti, kapag ang ating puso ay puno ng kalungkutan, paghihinagpis, panghihinayang, paninibugho, ang sinasabi, lahat ng bagay na puno sa ating puso, meron pa bang puwang ang pag-ibig? Wala na po. Puno na para tayo namamalingki. Kapag puno na po ang basket, ayun pa, ang magandang bibilhin. Kailangan muna ang gawin natin. Awas-awasin muna natin. Diba? Para ilagay natin. Gusto pa natin bilhin. Tayong mga tao, palibhasa yung mama, ayaw magbawas ng basket. Tayong mga espiritista ay ganun din, marami din sa ating ganun. Tayo ay mapagkasala. Ayaw nating alisin ang laman ng ating sarili. Marangal ang ating karangalay, hawak-hawak natin. Ayaw nating pagbigyan ng pag-ibig. Ayaw nating pagbigyan ng pasto. Yan po ang nagaganap sa kasalukuyan at ng pamangkalahukuna. Ang Panginoong Jesus ay pag-ibig. Ipinadala siya dito ng Ama upang mag-symbolize ng love sa ating puso. Malimit sabihin ng mga relihiyosong tao, ako ay relihiyoso, mahal ko ang Diyos, pero tingnan naman natin ang mga gawain. Tingnan naman natin ang ipinamumuhay nila. Sa Espiritismo, kinikilala natin malinaw na hindi tayo makakarating sa Diyos sa mamamagitan ng maraming tagapangalaman. Sabi natin, ay walang mapagkasala sa Espiritista kung hindi ang mga Espiritista ay mamang. Ang kamangmangan ay kailangan natin bakahin sa ating mga kapisahin. Ano ibig sabihin ng kamangmangan? Hindi po ibig sabihin ay walang alam saan sa mga bagay ng pangharika o sa mga bagay ng mga mathematics o ng science. Hindi po. Hindi marunong ng kabaitan. Kaya pag po mayroong mga kapatid tayo mag-ispang, may mga kapatid tayo at mga anak o mga ibang kapwa natin, sabi natin ang daming kapitasan. Alam mo, sabi ng mga Espiritista, pasensya na, mangmangin. Pasensya na. Pagpasensya na natin, wala kasing malan. Kailan pa man at natuto ang tao at natutong mag-aral ng mga kabanalan sa loob ng paaralan, lalo na sa Espiritismo, ang kamangmangan ay mapagaling. Matututong magpatawad. Ang mga taong ayaw magpatawad, yan ay mamang. Ang mga taong mapagmataas, yan ay lubos na mamang. Kawawa. Kawawa. Wala na kasing kawawa ang mga taong magagaspang pag-ugali at ang mahal ay ang sarili. Sa Espiritismo, pinapakang lahat ito. Pinapaalam na kayo at ang inyong kapwa ay isa. Huwag kayong mag-alala, ang inyong kapwa at kayo ay isa. Hindi ninyo siya kaaway, hindi ninyo siya kalaban. Kaya kahit naman anong sekta ng religion, hindi natin ito pinapansin sa ating mga pag-aaral. Meron pa rin mga Espiritistang naniniwala, ay, hindi pwede dyan, katuloy ko yan, hindi pwede. Wala po tayong bakod sa Espiritismo. Pag tayo naglagay ng bakod, humihiwalay tayo sa ating kapwa. Kaya sabi natin, ang larawan ng ating kapwa ay ang larawan ng ating sarili ay ang ating kapwa. Ito po ang Espiritismo. Ito ang ating pinagsisikapang bagaman mahirap ay pinagsisikapan natin. Ipaunawa at ipaalam. Hindi lamang sa hindi pa Espiritista, kundi sa kapwa din Espiritista. Dahil marami tayong suliranin na dulot din ng mga kapwa Espiritista. Dahil nga po sa kamangmangan. Kaya paano tayo makakarating sa Ama? Maging marunong tayo. Karunungan at pagkatapos ay pag-ibig. Kaya po, yun po lamang may iksikong mensahe na sana'y naman po'y alam na niya yung lahat. Magpatuloy tayo mag-aral para sa kalwalhatian ng ating kaluluwa. Hindi para sa kalwalhatian ng ating kapatid. Hindi sa kalwalhatian ng ating mga opisyalis. Kundi sa kalwalhatian ng kaligtasan
ng sariling ako na pinipilit natin ayusin upang tayo makiisa sa ating kakilang manglalalang. Maraming salamat